Sabi, mga kasama po natin ngayong araw, ang ating kasama, ako host sa Kapihan sa Eurotel, ang dating ABS-CBN Field Reporter ng TV Patrol, Charlie Mendoza. Boss, bati muna tayo. Thank you, Chairman. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga viewers, nationwide, worldwide. Good morning, Philippines. Yeah. Luzon, Visayas, Mindanao. My name is Charlie Mendoza, and we have today's SONA 2025, a Euro TV News special coverage. Of course, banggitin ko lang, the founder, CEO of Euro TV Philippines, the great history maker, the one and only Dato Panihag, Dr. Danny B. Mangahas. Yes, so, siyempre, maraming salamat, Charlie. Nagbabalik tayo. Si Charlie po, matagal ko na pong kasama yan sa aming Kapihan sa Eurotel Media Forum, kung saan isa po ang aking kasama sa 8 taon o 9 na taon na pakikipagkapihan sa iba't ibang problema ng panglipunan, Charlie. Siyempre, bago tayo, Charlie, pakilala ng ating mga bisita, may nanalo na. Sabi nga nila, bukod dun sa boxing ni Torre at Baste, at nanalo nga si General Torre, meron na rin po tayong, tama ba, bagong Senate President. Actually, hindi bago no? Sa bilang o sa boto ng 19.5, yung issue kahapon na naririnig na media, na yung Chis Escudero daw ay hindi ata makakapwesto, pero mukhang malaki yung bilang ng nakuha nito ni Chis Escudero bilang Senate President. Ano kaya magiging takbo? Although sabi nga ng Supreme Court, wala na nga unconstitutional daw yung impeachment complaint, pero may mga umaapila pa rin. Sa tingin mo, boss, ano kaya ang basa mo dito? Hindi naman titigil, lagi namang may kontra So abangan po natin yan, no? Although alam natin na ito po namang binabanggit ng Supreme Court. Yes. Although sinasabi po ng mga abogado dyan, siyempre, abangan lang yung execution po niyan. So, habang inaantay natin kung sa Congress ba, Boss Alvin, may nanalo na rin kung sino ang bago nating Speaker of the House. Tama ba? Mukhang hindi tayo nagkakamali. Boss, si ano na, no? Martin Romualdez na, no? Oo, mukhang siya pa rin. Ayun pa rin po, kung ang suma total, iisa ang itsura, Boss Charlie. Correct. Tingnan natin, sabi mo nga, aabangan natin ang susunod na kabanata. Ay mukhang wala namang aabangan dahil parehas lang naman ng itsura kung ano ang naging takbo noong nakaraan at magiging parehas lang din po ata ang magiging takbo ng kasalukuyan. Parang lumilitaw status ko po. Kumbaga, nananatili po yung mga nakapwesto. Alright, at siyempre naka-standby po ang ating mga field reporters sa iba't ibang kaganapan dyan sa Metro Manila. Siyempre, dyan sa Batasang Pambansa, naka-deploy yung ating mga field reporter para tignan kung ano nga ba ang mga ganap dyan sa mga taga-suporta ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At siyempre, yung mga taga-suporta ni Vice President Sara, andyan din sa kalsada Nakita natin kanina sa live coverage ng mga reporter natin yan. Pero siyempre, dahil tayo pa yung mga bisita kanina, Alvin, Charlie, na pag-usapan kanina ni former Congressman Gary Tebes, yung ibinigay na o yung pagbawas na 1% tariff ng Pangulong Donald Trump, pinag-usapan kanina yan. Kanina rin pinag-usapan natin ni former Congressman Carlos Zarate, yung mga usaping kinakaharap ng ating gobyerno. Pero ang inaabangan po, siyempre mamaya sa SONA po ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Siyempre sa ika-4 na SONA, marami pong expectation at marami ding assessment kung nung nakaraang SONA, doon sa ikatlong kung natupad pa. Ano ba ang nangyari? Lalo na yung 20 pesos na bigas. Sa pinakamainit na pinag-uusapan niyan, kung totoo ba. Meron naman daw binebenta. Nakabili ka ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakabili. Mukhang tago naman. Pero sabi ng tagapagsalita ng PCO, 1 oras lang daw tatagal ang mukhang konti ang sasabihin ng Pangulo. Kasi 1 oras lang, mukhang konti lang ang hatid na balita. Alright. So, pakilala mo na. Umpisahan na natin. Narito po yung ating mga guests, o mga panelists po natin dito sa ating special coverage. Siyempre may mga reaksyon po silang dala-dala para po dito sa SONA 2025, ika-4 pong SONA ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa akin pong gawing kaliwa, we have Mr. Lamberto Nolasco at siya po ay President ng Kings Point Joy of Urban Farming Association. President din siya ng Urban Farming for a Cause, Council of Sectoral Representative Urban Farming Quezon City,
Vice Chair, Environmental City Development Council, Partner Volunteer, Philippine Council for Agriculture and Fisheries, Consultative Bodies. So napakarami pa pong dapat natin ipakilala. Abangan ninyo, meron pong niluluto si Boss D na programa para po sa urban farming at dito po sa sektor na mga urban poor dito po sa National Capital Region. It is our honor and we would like to welcome sa ating show Mr. Lamberto Nolasco na ang pwede daw po niyong itawag sa kanya ay Bert. Tama ba, Bert? Opo, magandang umaga po sa lahat. Welcome po sa ating show. Kahit po maulan na panahon, ay narito po tayo upang makasama sa isang napakahalagang talakayan po. At binabati po namin ang mga kasama po namin sa urban farmers. Ingat lang po kayo dahil umuulan pa rin po. Alright, thank you. At mamaya po i-dissect natin yung mga issues, concerns ng Urban Farming Association. And yung kasunod po ni Bert ay si Jose Gamayan. O pwede rin daw po siyang tawaging Joey, Council Member, National Urban Poor Sectoral Council, NAPC. Sir, magandang umaga po sa inyo and welcome to the show. Nandiyan po ang inyong mikropono. Yes, Napsi. Magandang umaga po sa lahat at sa ating mga kasama. Isang malaking karangalan po na makarating dito upang makasali, lalo na ngayong panahon ng SONA at nawa po ay maging maganda po yung talakayan ngayong umaga. Maraming salamat po. At isunod na agad natin para po naman hindi tayo masyado magtagal, Mr. Rosalino Abu Grabantes ng One Pinoy Riders. Magandang umaga sa inyo, Abu, Sir Abu. Welcome po sa ating magandang umaga din at isang karangalan din ang mapaunlak dito sa forum na ito at naway maganda ang talakayan sa araw na ito. Siguro, Boss Charlie, diretsong tanong dito sa kinatawan ng NAPSI. Sir, kamustahin lang po namin kasi alam naman natin na marami nagsasabi na although madaming programa ng gobyerno na ibinibigay sa mga mahihirap. Sir, kamusta ang mga mahihirap nating kapwang Pilipino? Ano ang mga programa at nabawasan ba ang kahirapan sa inyong ahensya, sir? Kamusta po? Yun po, pero linawin ko lang po, hindi po ako NAPSI. empleyado ng NAPSI. Opo. Pero ako po ay isa dun sa council member ng 14 basic sector. Opo. Meron po tayo sa NAPSI na yung lahat po ng organization, 14 basic sector yan, tapos nagkaroon po ng mga representative as council member. Yun po, isa po sa sektor na kinakabilangan ko ay yung urban poor. Sir, kamusta po ang mga programa ng gobyerno pagdating sa usapin ng mga mahihirap? So medyo, actually yung nakakalungkot kasi lalo na ngayon, no, yung flagship program project ni President 4PH, sa tingin po ng sektor namin, ay hindi talaga para sa mahihirap. Hindi po talaga kaya. So, tingin po namin, kailangan pong, bago naman yung secretary ngayon, no, si Nandiso, si Secretary Aliling, request po namin sa kanya, sa kay Presidente na i-recalibrate yung, yung programa ng 4PH. Kasi tingin po ng sektor namin, yung programa po talaga dun sa pabahay ni Presidente ay hindi po talaga kaya ng mga mahihirap. Pero sir, hindi ba sapat yung mga binigay ng programa ng gobyerno? Alam naman natin yung sandamak na tulong niya. May ayuda, may akap, at kung ano-ano pang mga binigay na tulong sa mga mahihirap at para matugunan yung kanilang mga pangangailangan. Hindi pat yun, sir, para sabihin natin na may programa ang gobyerno sa mga urban po natin po. Sa tingin po namin, although na karamihan sa nakaka-receive ng mga ayuda ay mga galing sa sektor namin, pero hindi po yun yung talagang solusyon doon sa problema Ang kailangan po talaga ng mga mahihirap, ng mga urban poor, ng mga informal settlers, ay kasiguruhan sa tirahan, yung tirahan na hindi binabaha, yung affordable na pabahay. Tapos yung ayuda po ay dapat trabaho o kaya livelihood project para ho talaga masustain ng mga mahihirap kasi
alam natin na napaka dami ng pondo na nire-release ng national government na mga ayuda. Pero after mga ilang araw, ubos na kagad yun eh. So hindi sapat, sir, yung mga So, hindi nabanggit po. nating programa. Ang nangyayari po, parang kinukonsinti pa natin yung mga tambay. Kasi ang nakakakuha ng mga ayuda, karamihan tambay. Pero yung mga sektor natin na manggagawa, yung naghihirap talaga, hindi minsan inaabot nun eh. Ang nangyayari, tingin namin sa Urban Poor, maganda yung may ayuda, pero wag namang puro ayuda na lang na yung panandalian para lang at tingin namin sa sektor namin parang political ayuda lang yung ginagawa eh. So yun wala, lang. para sa inyo, sir, wala kayong klarong nakuwang konkretong programa ng gobyerno para doon sa mga urban. Tapos nabanggit mo din kanina, sir, pabahay, di ba? Hindi ba sapat yung mga programang ibinibigay ng gobyerno na mga pabahay sa mga, kasi nakita naman natin may mga grand breaking silang ginagawa na para daw sa mga maralitang Pilipino, yung libreng housing. Tama ba, sir? Hindi sapat yung pabahay na nakukuha natin? Sir, hindi po sapat ngayon kasi unang-una, puro groundbreaking. Pangalawa, pag sa mga probinsya magtatayo ka ng pataas na bahay, so hindi kailangan yun nung mga mahihirap nating mga mamayan. Ang dami ng lupa doon okay lang yan sa mga urban areas. Sa Metro Manila, sa mga urban areas, pwede yung 4PH na puro pataas. Kasi maliit na yung lupa, wala na talaga pwede yun. Pero pagdating sa naman, napakamahal naman ng presyo. So hindi rin kaya nung mga maralit ng tagalunsod talaga. So yun po sana ang pagtuunan, imbis na yung ayuda ay baka pwedeng i-subsidize na lang para sa mga housing project o housing program na babayaran naman ng mga mahihirap hindi naman libre. Ganun din no? Alright, Yes, sir. Okay, Joy, dissect natin itong isa pang issue, no? Kasi binabanggit mo, may mga informal sector na kailangan ayudahan ng gobyerno. And then yung mga nasa danger zone, sabi mo, no? At saka may mga dinidemolish pa. Actually, nakikita natin yan. Detalye mo nga ito kasi yung mga responde halimbawa ng ating mga reporters, ganyan, laging yan na lang ang issue. Kailan pa ba titigil yan? At pwede siguro ay sama na rin yan dito sa babanggitin halimbawa mamaya kung expected ninyo from the view ng presidente, itong issue ninyo sa pabahay at saka itong gusto mong i-abolish na itong 4PH program ng gobyerno? Develop. Hindi naman po siguro i-abolish yung programa kasi flagship program yan Nakikita rin naman namin na may magandang resulta pero dun lang sa may kakayahan. Pero po dun sa talagang kung ang gusto nating maresolbahan yung problema natin sa babahay, lalong-lalo na sa mga danger zone, saka yung mga talagang walang-wala. Kumbaga, ang kaya lang hanggang 200, hanggang 800 pesos. So, ang kasi, kinumpute kasi namin yan Parang lumalabas, 6,000 plus ang magiging monthly mo dun sa sa pabahay. So, hindi talaga kaya. Kahit saan namin tingnan, hindi kaya ng mga mahirap. Ang mangyayari dyan, yung mga may pera rin lang ang makakakuha at yung mga kapatid natin, katulad sa sektor namin, mananatili yan, babalik pa rin doon sa mga kung saan may bakanting lote, magtatayo ng bahay hanggang hindi na po masolusyonan yung problema natin sa Pero babae. sir, ano ba talaga ang dapat na solusyon para matugunan yung pangangailangan ng mga urban poor? Kasi tagal na rin natin usapin yan. Actually, hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin natin. Pero sa dami ng programa ng gobyerno na ibinibigay, sabi mo nga kanina, pabahay, kulang, di ba? So, sa tingin mo, sir, ano ba talaga ang dapat natugunan ng gobyerno o diinan ng gobyerno para maresolba na natin yung problema ng pabahay sa mga mahihirap, magandang trabaho sa mahihirap. Sa tingin mo, kasi sabi mo na pinag-aralan, sa tingin mo, ano dapat na pwedeng ibigay natin sa Pangulo ngayon na ito, sir, magandang solusyon, itong formula para ma-resolve na po natin itong urban poor o kahirapan ng ating lipunan? So, yun po, ang tingin namin sa sektor namin una, tulungan to ng national sa local. Yung mga local LGs natin sa kayo national, tulungan.
Magtulungan. Oo. Halimbawa, Sir, magtulungan, wag magnakawan. oo, Hindi, yun ang linawin ano natin, eh. Tsaka, kasi- maging sincero po yung national government, lalo na ngayon yung DSUD, yung Department of Housing. Saka yung, puro groundbreaking lang, Oo. sir, anti-sud. Saka yung LGU. Marami namang mga LGU na mga matitinong kausap. Okay. So, tingin namin, kung pagtutuunan lang talaga ng gusto nilang solusyon yung problema sa pabahay at huwag problema nila yung bibigyan ng solusyon, tingin ko, kaya naman. Ayan. So, Kaya ang naman. kailangan lamang po, siguro, okay naman ng relasyon ng National Urban Poor Sectoral Council sa DSUD ngayon. Yes. Ang gusto na lang namin mangyari, dapat kasi isama din sa consultation yung Alright. mga iba't ibang samahan ng mga urban poor, saka yung mga kumikilos, lalo na yung council ng NAPSI, yung isa sa basic sector ng NAPSI na i-involve dun sa recalibration. Kasi sir, Kung ano ba talaga yung pwedeng solusyon dun sa problema sa palupat pabahay natin. Kasi hindi natin maintindihan, may NAPSI, may pick-up, lahat ng ahensang yan para sa mga mahihirap, pero may mahirap pa rin. Siguro, wag nakawin, Boss Charlie. Magkaroon pa problema, di ba? Siguro tumunguna tayo kasi pinag-uusapan na pagkain. Alam naman natin, isa sa mga panukala ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung food security, tsaka yung 20 pesos na bigas. At itong kasama natin si Sir Nolasco, Berto, sabi nga natin, isa sa mga kanyang programa, yung urban farming. At alam naman natin, yung panahon ni dating Gloria Macapagal Arroyo, yung organic rice, Boss Charlie, di ba, sa Baras Rizal, nilaunch yan yung magtatanim ng mga organic rice kung saan-saan. Pwede pala yun, di ba? Sir, kamustahin po natin ng, kasi kaduk po ng urban po, yung mga nakasasakupan po ninyo. Kamusta po ba ang mga may maralitang Pilipino ngayon sa nasasakupan po ninyo? Bago po ko sana i-share po ang aking mga saloobin, magaganda at mga maliliit na problema. Gusto ko po sanang itanong kay Ka Joey na matagal kong kasama sa volunteerism po. Hindi ho kaya napapanahon, Ka Joey, na since na sinasabi mo dito lokal at saka nasyonal, na nalalaman naman natin dyan ho sa lokal na ibang mga programa ng mga pabahay. Ang una-unang mga tinatanong dito yung mga kapitan, no po. Pagkatapos po, kuminsan yung mga kapitan, yung mga deserving selected citizen to occupy the less fortunate people na magkaroon ng pabahay. Hindi ko kaya napapanahon na maging isang gobyerno rin po kayo ng isang barangay na nang sa ganun ay mahigit po nyong may parating sa kanila at may boses po kayo? Sa barangay kapitan. Barangay kapitan po. Hindi kupitan. Opo, hindi po kupitan. Ang malaking role talaga ng barangay sa lalo na dun sa mga programa ng pabahay sa kanya-kanyang community. Kasi ang kapitan kasi siya yung nag-head ng BISAAC. Yung BISAAC kasi yun ang programa na halimbawa may programa tayo ng housing. Ang pinaka-chairman doon, yung barangay captain para sa BISAAC, siya yung mag-identify kung sino ba talaga yung qualified dun sa housing project ng either na LGU dyan o kaya ng National Housing Authority. Siya po yun. So, tanggapin natin. So, yun po yung role talaga ng kaya nga sinasabi natin, kung talagang seryoso yung gobyerno, mula baba hanggang national, talagang seryosohin nila para masolusyonan yung problema sa pabahay. Liban doon, sundutan lang natin ng follow-up. Liban dito sa ginagawa nating forum ngayon na ipinararating po natin sa national government yung issue yung gusto nating masolusyonan. Nakagawa na po ba kayo ng kumbaga portfolio para i-submit po yan sa Malacanang na ito po ang dapat ninyong solusyonan na na-receive po ng Malacanang para at least nakarating sa kanila formal pong sulat ninyo or proposal nyo? May ginawa na po ba kayong aksyon na gano'n? Actually, meron na po kami. Ang napakalungkot lang talaga, kahit sinong presidente, sinasubmitan namin nung proposal. Pero siguro talagang ganun yung gobyerno natin minsan, pagkakampi mo yung nakapwesto, pwede. Pag hindi mo nakakampi, hindi na pwede. Yun po ang nagiging
halimbawa, ito yung programa. Papalitan yung programa, ito na naman. So, parang back to zero lagi. Yun. So, sana ang gawin natin sa gobyerno natin, kung ano ba talaga yung solusyon, dapat kahit sino yung umupong Mapwesto. presidente o sinong umupo sa departamento, kasi nagpapalit-palit ng mga sekretary eh. Yun din sana yung gawin na hindi yung paulit-ulit tayo ng consultation ng consultation, conference ng conference, after nung iba na naman, iba na naman yung programa. And that So, is yun the po. harsh reality. No? Bago ko ipasa naman kay Abu yung ating mikropono, follow up lang ako ng tanong sa iyo kasi sinasabi nga ni Chairman Danny Manghas, yung part ng inyong mga programa, urban farming, saan na nakarating at ano nang pinakinabangan ng mga taga-QC kung dito lang muna kayo nakafocus. Pero mukhang ang plano nyo ay national pa, from NCR to Luzon, Visayas, and Mindanao. Alam naman po nyo, ang urban farming ay naging popular nung panahon po ng pandemic. Correct. Po, na wala hong ginagawa ang mga tao, kaya ang gobyerno po natin ay nariyan upang magsilbi. At sino ba ang malakas ng loob na lumabas ng mga panahon na yon? At isa po tayo sa lumabas, kasama po si Ka Joey at saka si Ka Henry Hiron, na nag-distribute po tayo ng mga seedling at saka mga buto po sa mga pamilya. Dahil nung panahon pong yun, ako po ay urban farming, hindi pa ho urban farming sectoral, kundi ako po yung homeowners sectoral representative, na ang ginawa po namin ay kahit bawal, ay nagpamigay po kami ng mga seedling at saka mga buto po para maitanim po nila. Sa ngayon po naman, nakikita po natin ang gobyerno ay nakatutok po sa food security program. At pinalitan na nga po ng ating kagalang-galang na Pangulo ang bago po nating Secretary po ng Kultura ay si Noong Laurel na talaga naman pong masipag. Kami po ay nakahanda. Nakahanda po kaming tumulong. Kami po ay nagbibigay po ng mga seminar. At ang mga Pilipino po ngayon, hindi lang naman po mga urban, miski po sa rural, andyan po kami at tumutulong. Ang importante lang po talaga dyan ay pagkakaisa. Magkaroon po talaga sila ng kooperatiba o samahan upang nang sa ganon ay masigit pa hong mapakinggan. At ang Quezon City naman po ay buhay po ang ating Joy of Urban Farming na simula po nung siya ay pangalawang ina ng lungsod. Siya po ay naging vice mayor. Meron na ho talagang Joy of Urban Farming. At nang naging punong lungsod po siya, ay tuloy-tuloy po ang Joy of Urban Farming. Nariyan din naman po, tumutulong sa atin ang Bureau of Plant and Industry at saka yun hong Bureau of Fisheries and Aquatic Resource para nasa ganun maturuan po sila ng mga libreng pagtuturo at mga binibigay naman po ang libreng mga fingerlings. At para lang yan ay maging progresibo, siyempre, ang kinakailangan masustain yung programa at matulungan tayo ng tuloy-tuloy, hindi lang ng local government, maging ng national government. Tama ba? Ang dapat po dyan na simulan po natin po sa laylayan ng mga kababaan. Kailangan po talaga, yung magiging leader po talaga dito ay nasa puso ba niya talaga ang pagiging leader. Hindi yung pinili lang siya na maging leader, pagkatapos naman po, hindi naman po niya totally magampanan ang talagang inaatasan sa kanyang gawain. Yan ang masakit. But anyway, sige, actually, kasi siyempre, pili lang ang ating oras, marami tayong mga bisita. Itong katabi ko, kanina tinanong ko, ano bang issue natin at mapag-uusapan? Ito yung mga nakikita natin sa kalsada, Boss Charlie, yung mga manggagawang nakasakay sa dalawang gulong. Kung saan, nakita natin, yung mga riders, sila ay yung mga malaki ang pakinabang nung panahon ng pandemic. At ngayon, nakita natin talagang yung kanilang hinihingi, yung benepisyong pangkalusugan. Tama nga naman, wala silang mga masyadong klarong benefits na nakukuha pagdating sa usapin ng gobyerno. Pero napapakinabangan ng gobyerno, pero wala nakukuha magandang benepisyo. Sir, sige lang, sir, ano ho ba yung gusto nating pahatid na mensahe at ano ho yung problema na gusto niyo pong iparating? Go ahead. Si Mr. Rosalino Abu Grabantes, One Pinoy Riders. Go ahead. Welcome po sa atin. Magandang umaga din po, no? Actually ito, malaking problema talaga to na
mula noon pa, no, ito'y rampant na ngayon. So, itong tinatawag nating mga riders na kung saan namamasukan sila sa malalaking kumpanya, katulad ng Lazada, Shopee, Move It, at ano-ano pa dyan, Plus, Express, sila yung walang mga benepisyong natatanggap. Masaklap kasi almost ilang hours silang nagtatrabaho. After all, ng pagtatrabaho nila, whatever, wala silang makukuhang benepisyo. Yung security of tenure nila, wala, 13 month, wala, incentive leave, wala. So, meron tayong mga clippings na may lumabas na decision ng Supreme Court, pero ang ginagawa nila kinatanggal nila itong mga manggagawa natin na kawawa naman. So, ang pinaka-problema dito, siguro, ang nakikita namin dito, aside from the Department of Labor, itong DICT. Sila yung may control ng platform. Kasi nandyan sa kanila kung paano papasok, kung sila mag-authorize ng permit, kung sila ay operated ba o hindi. Ang kwan lang namin dito sa mga manggagawang riders, baka pwede nilang ipasok dito yung mga benepisyo ng mga manggagawang riders at mga drivers natin na nagtatrabaho sa mga platform katulad ng mga nabanggit kong mga... Sir. Sir, sa kabuuan, ilan ba ang datos ng bilang ninyo? Para at least makita natin kung gaano ba talaga karami itong mga manggagawang to na hindi natutugunan ng pangangailangan nila bilang mga workers po natin. Napakarami po. Katulad nung nakaraan po, before May 1, almost mga 4,000 po nabasa namin, nakita namin ng mga riders ng Move It, tatanggalin. Yung Lazada, almost 1,000 na rin at tinanggal, na which is may mga kaso ngayon, yun ang sinusulong nila dyan. Kaya nakikita namin na dapat itong DICT talaga ang magmando dyan na ang isang company, bago nila aprobahan yan, dapat nakaprogram na yung mga security of tenure nila dyan, sa platform nila dyan. Alright. So yung mga ganito ba, sir? Kasi sir, dito yung bisita natin, from sa Kilos ng Mayo. Pasok ba sa mga gantong pwede magtayo ng union? Hindi. Yung mga gantong klase. Pwede kasi sir, actually, matagal din namin kayo nasundan simula pala nagkaroon ng mga angkas-angkas yan. Di ba talagang isa nga sa mga malaking problema ninyo, yung ipinapatong sa inyo, yung paghalimbawa, sumakay sa inyo, senior citizen, estudyante, meron 20% discount yan. Imbis na ikunin ng malalaking kumpanya, ipinapato pa yan sa balikat ng mga katulad din yung mga riders, di ba? Tama po. Siguro sir, mas maganda magtayo kayo ng isang union, ipasok nyo sa malalaking mga, para at least merong magtatanggol at meron kayong talagang malinaw na panuntunan at meron kayong malinaw na sandalan para pagka tinanggal kayo ng mga malaking dambuhalang kumpanyang binabanggit mo, meron sa inyong magtatanggol. Actually, marami na nagtayo dyan, mga kasamahan nating nasapan din. Ang problema dyan yung tinatawag nilang contract. Contract? Oo, yung tinatawag. May kontrata ba sa ganyang apps? Di ba wala namang kontrata yung dyan? Yung tinatawag nilang contractor. Na hindi sila empleyado ng naturang kumpanya. So yun ang dinidiin na maraming mga kasamahan tayo na pumapasok dyan, nagtatayo ng union, pero ang nangyayari, dinidismiss yan, hindi ina-allow ng company. Kaya hindi ang isang problema na bakit hindi mapayagan magtayo ng union para sa kapakanan ng mga manggagawa. Ayun. So anong apila po ninyo, sir? Ang apila namin siguro payagan kami kasi kawawa yung mga manggagawang rider dyan na tulad nitong nakarangkuan, itong bagyo, may mga nakasamahan kami na Hindi nakapaghanap buhay. Hindi nakapaghanap buhay, yung iba lumusog na sa baha, na namaga na yung paa. So walang nakukuhang mga hospitalization, whatever na which is sagot ng kumpanya yan. So ibig sabihin sir, parang gusto mong revisahin to ng Department of Labor na magkaroon ng bagong isang, hindi ko alam kung anong tawag doon, na sa nila, ninyo. Dapat ganun. Tapos yung DICT din. Dapat magkaroon sila ng arrangement yan. The Department of Labor and the DICT. Kasi sila yung sila yung nagkakandak ng permit. So pag wala kang permit from the DICT, hindi ka makapag-operate. Pero may apila na kayo? Meron na kayong binigay ngayon, na? medyo hindi kami pinapansin. Okay. Kaya uulit kami. Saan ho kayo nagpasa ng apila, sir? Sa DOLE, sa Office of the President, saan ba, sir? Nagpasa kami sa Office of the President pero nakahang kami doon sa tinatawag nilang meron daw forum with the Department of the Labor and other sector ng mga katulad namin. And then ini-invite din namin
yung DICT. Yes, na at least kasama siya dyan dapat. Yung DOTR kasama dyan eh. Tama. So yung samahan po ninyo yung One at Pinoy Ayan. Riders. So ito samahan to ng mga Ang gagawang rider. riders sa Oo. Pilipinas, Sa sa buong Pilipinas, Opo, Metro opo. Manila. Buong Pilipinas po. Oo. So kumbaga sir, ito yung apilan ninyo. Talagang yung bilang isang mga karapatan nyo mga manggagawang Pilipino, hindi nabibigay ng tamang o natutugunan ng gobyerno. Parang Opo. nababaliwala kayo. Opo, kasi kawawa naman eh. Paano Oo. pagka-retire nila? Anong makukuha nila sa SS? Tama Anong makukuha naman, nila sa oo. PhilHealth? Oo. Di ba? Walang makukuha. Kundi self-contribution ang lalabas. Kasi Which is masaklap. kayo ang kawawa. Yung tag-init, maraming mga riders ang nahi-heat stroke dahil kailangan tumakbo, maghanap buhay, sa sobrang init. Ngayon naman baha, lumulusong pa rin sa baha para makapaghanap buhay at may mauwi yung pagkain sa kanilang pamilya. Tama sir, no? O, tama, tama. Kaya lang, hindi na nabibigyan ng natutugunan ng gobyerno. Hindi nabibigyan kasi iba yung nakatuon sa mga proyekto eh. Dapat itong mga manggagawa rin dapat tingnan din ng pansin kasi katulad nung nakaraan, di ba? Yes. Sabi proteksyon at seguridad. Mamaya pakikilala kita sa bisita natin ito. Talagang kasi alam mo, Boss Charlie, matagal na rin natin na pag-uusap at nasusundan yung mga usaping ng labor. mga manggagawang Pilipino at nagkaroon tayo ng programa dyan, di ba? Correct. O kumbaga kung saan yung mga malalaking kumpanya na hindi tumutugon sa pangangailangan ng mga miyembro ng union, nasusolusyonan natin. Pinupuntahan natin yung mga kumpanya at nababalita natin. Pero siguro, Boss Charlie, dahil alam mo naman, limited lang yung oras natin. Tatanungin natin itong mga bisita natin ngayon kung ano nga ba ang masasabi nila doon sa ika-4 na sona ng Pangulo at ano ang grado nila at ano nga ba ang dapat nilang abangan na sasabihin ng Pangulo. Kasi isang oras lang. Yes. Sa dami ng problema ng Pilipinas, isang oras mo lang i-report? Hindi. Mamaya. Hindi, sabi kasi ng PCO ng communication nila na isang oras lang daw. Daming problema. Isang oras lang palang pwedeng sabihin ng Pangulo ang dami ng problema ng Pilipinas. So, Kung sa pagpagsa- iba yan, si Duterte, pinakamatagal ata nagsona yan, 4 na oras o 3 oras. Walang script yun eh. Baka may script ito kaya isang oras lang. Sobra. Sir, pwede siguro, unahin ko na ito. Sir, kung ikaw ba unahin bibigyan natin. ng pagkakataon na ibigyan ng grado itong ating Pangulo sa kanyang sona, sa kanyang ika-4 na sona, ilan? 1 to 10. At the same time, ano pa yung mga inaasahan mong gusto niyang sabihin Mamaya. na mamaya sa isang oras daw na State of the Nation ng ating Pangulo. Go ahead, sir. Para sa akin, 1 to 10, siyempre meron mang ginawa ang ating Kasi mga... kanina kay Congressman Sarati, bagsak. Bagsak. Oo, hindi siya pasang-awa, Boss Charlie. Oo, bagsak talaga. Bagsak, talagang wala. Sa inyo po ba? May ginawa naman niyang ating mahal na Pangulo, no? Siguro 1 to 10, 5. Bakit po? Yung Pasang-awa karamihan, part ng mga labor sector, Mm. talagang hindi niya na inipatupad. Yung sinasabi niya nakaraan na proteksyon, seguridad para sa mga manggagawa, Opo. which is hindi nangyari sa ngayon. Hindi ka ba masaya doon sa 50 pesos tsaka sa 200 na salary increase? Yun nga masaklap din po eh. Kasama ba kayo doon? Mula doon sa 200, naging 50 pesos, which is NCR pa, hindi ginawang across the board. So anong gusto mong marinig mamaya sa sona ng Pangulo? Ang marinig lang namin Bigay na yung kinuha. Walang 50 kinuha. na lang. una-una siyempre yung hinaing din ng manggagawa. Una-una yung i-across the board yung mga sahod ng tao. Pangalawa siyempre yung mga riders, no? Bigyan sana na yung sa platform, nabigyan sana ng protection yung ating mga manggagawang riders. Yun ang Hindi biro malinaw. po. At sa lahat po ng manggagawa dapat yung sinasabi niyang protection at seguridad sa mga manggagawa dapat gawin niya at patupad niya. Alright. Naalala ko yung mga sigaw ng mga manggagawang Pilipino dyan, di ba? Boss Charlie, itaas ang sahod. Oo. Boss, kinatawan ng mga mahihirap na Pilipino. Ito yung laging... kasi Boss Charlie, itong mga nakaraan ng pinapakita ng mga media, ang lagi nasa mga mahihirap. Ang bagyo, nasa Nabotas yan. Di ba, sir? Hindi ba masaya ang mga mahihirap na pinapasyalan ng Pangulo? Di ba? Hindi, sir, masaya naman. Hindi sapat yung pagpasyal lang. Masaya Kailangan naman, may kaso programa nga, talaga. Kuya Joey. Kaso hindi sapat yung pasyal lang. Sige sir, sa'yo. So kung sakali pong ngayon yung sagrado, talagang kami personal sa sektor ng urban poor, talagang medyo bagsak talaga sa Bagsak ang grado. Bakit po? grado.
Wala eh. Sir, baksak sa dami ng ayudang binigay sa mga mahihirap. Lahat na yan. Ano ba yan? Ayuda, AKAP, ano pa ba, Boss Charlie? Tupad. Tupad. Kandong na lang ang wala. Hindi hindi kasi 'yun ang hinihingi ng mga mahihirap. Ang gusto namin yung security sa pabahay, yung security sa kung may livelihood kami, seguridad sa trabaho. Yun po yung hinihingi ng mahihirap para makapagbayad kami kung sakaling mabibigyan kami ng pabahay, Apa. kaya namin bayaran. So, ibig sabihin, sir, bas dumami pa yung mga mahihirap ngayon kumpara dun sa mga nakaraang mga administration. Parang walang pinagbago. Bas dumami pa. Tingin ko naman parang kasi sa karanasan namin, parang hindi naman talaga sinusolusyonan yung problema sa pabahay. Kaya patuloy mahihirap. Kaya kung sakali man na makakaharap namin si Presidente, una, ang hihilingin lang naman namin na sana isali kami at isama kami dun sa consultation sa programa ng pabahay, yung 4H program, yung 4PH niya, para makapag-suggest kami kung ano talaga yung akmang programa para sa mga mahihirap. Apo. Pangalawa, sana i-appoint niya na yung natitira pang 8 sectoral representative nung basic sector sa NAPSI. Makakatulong ba kung i-appoint yan, sir? Kasi makakakilos ng maayos yung mga Kasi yan yung sector nila. representative. Ang nangyayari kasi ngayon, merong acting pero hindi sapat yung pagiging acting ng as representative nung sector kasi maraming kailangan na ayusin, kailangan kahit papaano kung paano ka magko-coordinate para magkaroon ng pondo rin yung mga sektor, hindi ho kaya sana ma-appoint na ni Presidente kasi 2023 yon, nag-election kami at pumili kami ng 3 nominee kada isang sektor. Lalo son Visayas, Mindanao, hanggang ngayon po ay wala pa. Hindi pa na-appoint ni Presidente. Meron nang na-appoint 6 pa lang na sektor. So yung sa urban poor hindi pa na-appoint ni Presidente kaya medyo tali yung kamay namin kung paano kikilos ng maayos. So lalima ko lang, baksak po ang grado nyo. Bakit po? Yun po kasi sa pabahay, yun naman talaga main factor ng ng urban poor yung security obtain nyo sa pabahay. Sa tingin niyo ba, sir, sasabihin ng Pangulo ang sa SONA niya ang usapin ng mga mahihirap, ang pabahay, trabaho? Sa tingin niyo ba, sir? Inaabangan namin. Abangan nyo. Sana ma-recalibrate na nung DSUD sa kanong iba't ibang departamento yung housing program na ni Presidente. Alright. Pangatlo siguro, yung secretariat kasi ng basic sector, yung National Anti-Poverty Commission, dati po talaga under nung mga nagdaang presidente, under po siya ng Office of the President. Inalis. Inalis po siya kasi nung umupo ho si Presidente Duterte, pinasa kay Cabinet Secretary yung pamamahala. Ang nilagay naman sa DSWD. So kaya yung NAPSI ngayon, yung National Anti-Poverty Commission, ay wala rin yung pondo na sarili mula sa tanggapan ng ating Pangulo at nakikiamot lang ng pondo dun sa DSWD. Parang ganun po. Sana maibalik na yung National Anti-Poverty Commission. Ang pick-up, ang NAPSI nasa ilalim ng DSWD. So mahirap po talagang Pagdating po ng budget deliberation, sabi ni Secretary Lopez Santos, medyo mahirap din na ikaw ay nasa Office of the President. At the same time, under ka ng isang departamento. So, yun po. Drawing lang ang tawag doon. May masabi sige po, lang asik USEC. So, abangan Maraming natin salamat mamaya. Abangan natin. Ngayon si Grado, bigyan natin ng grades. Oo nga pala, grade. Sa amin naman po, sana iparating ho ng kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sana po ay gayahin po ang isang matupad na food security program para ho sa project po ng nasyonal, ibaba ho talaga na katulad doon ng ginagawa po ng aming punong lungsod ng kasama po sa kanyang 15-point agenda ang urban farming. Very good. At sana naman po yung mga lokal po ng ibang mga mayor o governor na
lagyan ho talaga ng programa ng tungkol ho sa pagkain na sinasabi ho nating plant now, Apo. eat later. No po? Pagkain po sa mesa at alam naman po natin na tumataas po ang mga halaga ng mga bilihin, lalo na po mga pagkain gulay, dahil nga yung pong pagdami din po ng populasyon ng Pilipinas. At kung ito man po ay ilalagay sa lokal o national po, from national to local, ibaba din po sa barangay na isama ho sa Barangay Development Council program yun hong mga urban farming para na sa ganun po ay magkaroon po ng sapat na bilang ang mga mamayan sa kanilang mga kinakaing masustansya at ligtas po sa kanilang kalusugan ng kanilang iluluto para sa kanilang mga pamilya. At yan po ikakampanya po namin nila Kuya Bert, no? Sa Yes, buong Pilipinas. Ang grado daw po. ng Ano bang grado mo, sir? presidente sa 1 to inyo? 10? Salamat po. Anong grade mo, sir, sa Pangulong Bongbong Marcos sa 4 na taon niyang panunungkulan? 1 to 10? Alam naman po nyo, sa edad ko pong ito, no, hindi ko na po masyadong pinapansin po yung mga problema, pampadagdag lang po sa akin na stress. Palagi kang pro bono Pero eh. po, ang programa po ng urban farming at saka programa ho sa pagkain, food security program, nakita naman po talaga, ang talagang focus po talaga po sila. BPI, DA, NOPAP, talagang nakikita ko po eh. Sa edad ko pong ito, ako'y sumasama ho sa mga seminar. Naririnig ko po at nakikita ko po. Kami po nila ka-Joey, dumadayo sa Davao, Cebu. Nakikita po namin na ang programa lang po talaga niyan ay naroon. Ang isa lang hong problema, ang nakikita ko po dito, ay bigyan ng tuon po yung hong sinasabi nilang rain harvesting. Dahil pagdating po ng El Nino, na yung mga urban farming po ay humihina po ang kanilang patubig po. Kailangan meron po dapat po noon. Pasado ba bagsak sa iyo? Sa akin po ngayon sa akin pong advokasya para sa akin po tama naman po ang kanyang nilalayon. Pasado, para sa Boss Charlie. Pasado po sa Chairman, akin. i-balancehin ko lang kasi may mga bumagsak daw bigay kay Tulad po ng sinabi kanina po, hindi ko masyadong pinapansin po yung mga ganun, no, mga Basta negative importante impact. ang local government kay nakatulong sa kanya. Nakatulong po sa amin ang local government kasama na po ang national. Opo. Chairman, mabilis lang balance. Sige, kasi wala na tayong oras eh. Ang accomplish po ni President Marcos ito po, mabilis lang. Mahaba yan, accomplishment ba yan? Pogo, enactment of kilos, infrastructure, kasama daw po yung Panggibay Bridge, Apa. expanded Plaridel Bypass Road, etc. So at least meron po siyang may report mamaya. Meron. Oo, meron. Oo. So, Tsaka yung yung isang taripang binawas ng Amerika, malamang. Okay. Yun ang 1%. pinakamaraming yabang mamaya doon. Okay. Thank you, Kuya Joey. Maraming salamat Kuya sa Bert. ating mga bisita, Boss Charlie. Apo. Alam naman At natin Kuya marami Abo. tayong bisita kasi ngayong araw dapat natin talakay at the same time yung iba't ibang mga sektor na bisita natin tatalakay natin mamaya lamang.